nararamdaman. Patuloy po na itinataas namin, Panginoon, ang mga gagamitin niyo po ngayong gabi na mula sa pagpapaawit at yung pagbibigay po ng mensahe ni Pastor, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan at karunungan na nagmumula lamang po sa inyo. At patuloy na hinihingi namin, Panginoon, na maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan upang maging karapat-dapat kaming dumulog sa inyong trono, Panginoon, na lahat po ng aming mga kasalanan, hayag man po ito o hindi, ay pakalinisin niyo po kami, Panginoon. At muli, sa lamang po ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay hinihiling ko naman po si Sister Janet po para panganahan po tayo sa pagpapaawit. Janet, good evening po. Yan, magandang gabi pong muli sa bawat isa. Pastor, magandang gabi po. Good evening. At opo, at tayo pong muli ay sama-samang magpuri, umawit sa ating Panginoon sa buong kabila ng buong maghapon na ating pagtatrabaho, ayan, pagpapagal para sa ating mga sarili. Ngayon naman po ay bago tayo matulog, papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Awitin natin ang kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami magpupuri sa iyo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Amen. Sa Diyos ang pinakamataas nating papuri. Tunay na napakabuti ng Panginoon na saan man po ang ating kalagayan, patuloy na nanatili ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang
mananatili kailan paman. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos,
walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Dakilaan mo. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Salamat po. Palakpakan po ang Panginoon. Amen. Salamat po, Sister Janet, sa iyong pangunguna sa pagpapaawit. At ngayon po ay pasalamat pa rin po tayo sa Panginoon. Ay welcome po natin ngayong gabi. Ay nakasama po natin ngayong gabi si Lola Celso po, doon po sa barko, at yung mga kasamahan niya po. Good evening po, Lola Celso, at yung po sa barko, good evening. Kay Sister Ligaya din po na naka-join po ngayong gabi. Good evening po, Sister Ligaya. At Justin, good evening, Ate Celine. At Magandang gabi. Tayo naman po ay dumako naman po sa ating testimony or mag-sharing na baka may gusto po tayo i-share po ngayong gabi kung nakaranas man po tayo ng mga problema or mga biyaya, ay open po yung mic nyo po para pwede nyo po kayong mag-share po ngayong gabi. Ako, Ching, magpapasalamat sa Panginoon. Po, Okay. Ako po ay sa gabing ito ay pinupapurihan ko po ang Panginoon at tinataas sa gabing ito na kung saan ay ipinahayag niya yung kabutihan niya sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa aking buong pamilya. Salamat po sa Panginoon na kung saan nung Monday ay tumanggap kami ng aming second dose ni Justin at purihin ang Panginoon. Iba yung wala kaming naramdaman kaysa dun sa first dose. Kasi yung first dose parang si Justin parang 2 araw na nilagnat, tapos ako naman 1 araw na nilagnat. Pero ngayon,
parang yung injection lang yung masakit. Ang sabi nga, bali-balita na mas malakas daw yung second dose. Pero purihin ng Panginoon na kiniklaim ko lagi sa personal prayer ko na samahan kami ng Panginoon at kanlungin kami doon at i-prepare yung lahat. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ang inaano ko sa Panginoon na walang reactions, walang side effect, at yung bakuna ay maging daluyan ng masaganang pagpapala ng Panginoon. Kaya salamat po at hindi, yung una kasi hindi ako na makatagilid pagtulog. Pero ito yan, yung second dose na, naitatagilid ko yung injection ko. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang pagkandong at pagpatnubay doon sa pagbakuna namin. Salamat din sa Panginoon sa kalakasan na pinagkakalob ng Panginoon sa bawat sa amin, both physical and spiritual na kalakasan. At salamat na sila Brother Celso, bagamat mahina yung signal doon sa dry dock, doon sa dockyard na pinag-anuhan ng barko kasi naka-dry dock yung barko, ay andyan sila kasama sa ating gawain. Kaya purihin po ang Panginoon at patuloy na bagamat tayo ay andito na lang lagi, ECQ na lang ng ECQ, pero ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa atin. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon kasi ang kanyang mga pangako ay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya lagi lang natin i-claim sa Panginoon na bagamat ang pag lumabas tayo ay nakakaramdam tayo ng yung iba yung nararamdaman natin dahil nga siyempre hindi natin alam kung sino yung mga carrier, but purihin pa rin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay laging nakakanlong sa atin. Sabi ng Panginoon, wala siya sa ating likuran kundi siya ay nasa ating harapan. Dumating man yung anumang lalo na yung mga virus na yan, ay sasanggain muna ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon na lagi siyang nariyan siya sa atin at patuloy niya tayong pinalalakas ang ating mga katawan panlupa at higit sa lahat, pinalalakas niya yung ating mga spiritual na pangangatawan. At salamat na sa tuwing gawain ay hindi tayo nakakalimot sa Panginoon na dumalo sa mga gawain. Kasi sabi nga sa Hebrews 10:24 and 25 na huwag natin kaligtaan yung pagdalo sa mga gawain na katulad nito, kundi bagkos ay palakasin ang bawat isa, lalong-lalo na ngayon na nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Kaya nawa ay patuloy tayo na magpalakasan sa isa't isa. Bagamat hindi tayo nagkikita-kita in person, but parang nagkikita-kita na rin tayo sa pag-uusap through ganitong nating gawain na online. Pwede naman tayo mag-usap-usap. Kaya salamat po sa Panginoon sa high-tech na yung technology natin ay talagang nagiging ganito na. Pwede tayo magkita-kita bagamat nasa malayo yung mga lugar natin, lalo sila pastor nasa Amerika. Sila Brother Celso ngayon nasa Cebu. Ayan. Pero nakikita natin sila. Kaya purihin po ang Panginoon sa lahat. Lahat po ay dapat natin pasalamatan. Bagamat dumadating sa atin yung ganito, yung mga pagsubok, yung katulad nito na hindi tayo basta-basta na lang makalabas. Pero ang inaasahan lang talaga natin ang Panginoon. Siya lang yung dapat natin na pagsakdalan. Dahil siya yung ating batong panulukan. Yung sinasabi nga na pagsasandalan natin na hindi siya matitibag. Yun. Salamat po sa Panginoon at sa Kanya lamang po ang kapurihan ng lahat. Yun po, salamat po. Amen. Salamat po, Tia, sa pag-share. Nawa po ay hindi lang po yung ibang aspeto ng mga buhay po natin, yung palakasin natin, ang ating mga physical, kundi po yung ating mga spiritual na aspeto po. Kundi po, anyone po na baka po gusto nyo po mag-share po ngayong gabi, open nyo lang po yung mic nyo po. Po, Sister Che. Sige po. Yan. Good evening po sa unang-una po sa Panginoon, lalo na po sa ating lahat, mga beloved ko pong brother and sisters. At salamat sa Panginoon na muli nakita-kita na naman tayo. Ayan, kahit malayo man, malapit din. Andiyan po yung kagalakan ng bawat isa na umattend po tayo sa mga gawain ito. Dahil ito po ay Panginoon. Ang sabi ng Panginoon po, unahin natin siya. Ang kanyang mga salita, ang kanyang kabutihan, siya po ay pagkakalob sa atin lahat ng ating pangangailangan. Ipoprovide niya. Yan, salamat po sa
sa gabing ito at tinataas ko po ang Panginoon dahil tunay nga po na napakabuti niya at tunay ang kanyang pagmamahal at siya po ay faithful sa ating lahat. At tunay po siyang nakikinig sa ating mga pagsamo, sa ating mga panalangin, sapagkat kung tunay tayo po ay nananampalataya sa Kanya na siya po ang Diyos na makapangyarihan, na siya po ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Po ang Diyos po ay puro posible. Yan po. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil yun po, kay Brother Ray po sa ginawa ng Panginoon dahil ano po siya yung nakaraang ano ba ngayon, nung nakaraang linggo, nagkaroon po siya ng sipon at ubo saka may sinat po. Ngayon po, nung pong sabi ko, mabigat po yung kanya, matigas po yung ubo niya. Saka may sipon siya. Ngayon sabi ko, nagpunta po kami sa doktor, yun po. Resetahan po siya ng gamot, antibiotic, gamot po sa ubo. Yun po. Salamat sa Panginoon dahil sabi ni Brother Ray, hindi daw siya makakatulog. Tsaka yung parang hindi comfortable yung paghinga niya. Kaya napunta po kami sa doktor. Kaya salamat po sa Panginoon at siya nga po ang tunay na manggagamot. Ngayon po, nakakatulog na siya, wala nang lagnat, saka nakakakain na ho. Okay na po, saka yung kanyang pag-ubo, hindi na po madalas at hindi na po mahigpit ang kanyang paghinga. Ayun, salamat sa Panginoon sa kagalingan o isama po natin sa panalangin, Pastor, na ang complete recovery ni Brother Ray. At ako rin po, salamat din sa Panginoon dahil yung pong aking mga bukol dito, salamat sa bawat isa, lalo na po sa aking pastor, sa ating mga kapatiran, brother and sister sa panalangin sa amin, na yung pong bukol ko, isa na lang po natira dito. Salamat po sa Panginoon at pinagaling niya. Kaya nga lang, sabi po ng doktor, ipa-CT scan ko yung neck ko, kaya lang po nakasarado sila dahil lockdown. Pababasa ko yung CT scan ng neck at nawa po isama natin sa prayer na maging negative po o maging maayos po ang CT scan result po. At tunay nga ang Panginoon ay napakabuti. Ang Diyos ay, sabi nga niya, hindi tayo iiwan, ipabayaan. Basta lang po tayo manalig at manampalataya sa Kanya na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po, maraming pong salamat sa lahat. Thank you po. Salamat po, Sister Delina. Anyone po na gusto pa pong mag-share? Ako po. So, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa result ng pap smear ko, normal. At salamat sa Panginoon Diyos sa normal din po ang BP ni Pastor dahil dinagdagan ang dosage ng patch niya. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos sa pang-iingat sa amin. Lahat dito na bagamat malayo kami, iniingatan niya kami, ang bawat isa. Magkalayo-layo kami, si Joshua, si Rialyn, ang kanya-kanyang pamilya. Salamat sa pag-iingat niya sa bawat isa, kay Pastor. At salamat din po sa isang taong karagdagan ng ako na si Alex, birthday niya ngayon. At salamat din sa Panginoon Diyos sa pagbigay sa akin ng hanap buhay, ang paggawa ng mani, na kahit paano nalilibang ako. At yung salamat din sa Panginoon Diyos sa mga gawain na kahit na malayo tayo, nakikita pa rin tayo, parang nakakatanggal ng homesick dahil nakikita ko kayo. At patuloy na nawa na ipanalangin nyo na mai-release na yung aming green card, makauwi na kami. Kasi iba talaga yung nasa sarili mong bahay, diba?
Kaya ako, namimiss ko na talaga yung bahay. Kaya salamat din sa Panginoon Diyos sa pag-iingat sa aming bahay, maging yung mga kapatid ko na nagbabantay. Kaya sa Kanya ang papurihan. Amen. Amen. Salamat po, Sister Linda po, sa iyong pag-share. Anyone po na may gusto pa po share po, open nyo lang po yung mic niyo po. Ay ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan tulad nating lahat na hindi po tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. At ang sa buhay po natin talagang kung may trial, kung may blessing, ay may trial. Dahil nga po doon sa bayaw ng Tatay Doming na namatay sa COVID, hindi kami nagkita-kita, hindi ka naman pwedeng pumunta doon. Nakita lang namin sa kwan yung nakabalot siya ng itim, dinala sa cremation. Yun. Kaya ipinag-pray na lang at sa buhay nga ay nandiyan yung mga pagsubok. Ngunit kaya naman nating dalhin. At ang labis ko po pinagpapasalamat dito sa lahat po ng mga mahal namin sa buhay, nasa mabuti silang kalagayan. Na malayo din sa mga karamdaman at na nakakapasok din sila sa kanilang trabaho. Tulad ni Janet, nakakapasok din sa bangko kahit yung ibang anak ko pa may mga trabaho sila. At malayo naman po, kung nagpasuan sila, panay na negative. Kaya napakabuti ng Panginoon Diyos. At dito po sa amin, lalo po sa amin ng tatay, ay yung pagtulog, yun nga lagi kong sinasabi. Napakasarap po naming matulog. Umaga na pala, natutulog pa kami. Nauuna pang magising yung bunsong anak ni Janet na pag nagising, tatang, nanay, magigising kami. Ay, umaga na pala. Ay, naku, napakasarap po. At wala kaming nararamdaman na patuloy yun. Sa umaga, pagkagising ay yung kalakasan nandoon po. Yung mga pinagpipray, purihin ng Diyos dahil ipinagkakaloob naman po. At wala kaming mga karamdaman na nadadama sa kabila ng ganitong katandaan ay maliban lang sa mga tuhod, hindi na makalakad ng malayo, pero ang katawan po ay may kalakasan pa. At niyan ang labis naming pinagpapasalamat sa Panginoon Diyos. At ganyan din po yung mga bata sa pag-aaral nila online, purihin ng Diyos dahil meron pa lang 1 linggo, yung panganay, may trophy na binigyan na yung number Persia sa kanilang klase sa Civica at Sayang, yung panganay. At ito naman math pala. At ito namang sumunod sa kanya, ganun din, may picture din, pinapakita na number 1 din sa English at number 2 naman sa math. Napakabuti po ng Panginoon dahil kahit po online ay nakikita namin sila nag-aaral. Dito lang naman sa bahay, di naman umaalis. Pero may pictorial po na pinapakita yung mga teacher at sinasabing may award sila, may trophy. Kaya purihin ng Diyos dahil yung pong mga panalangin natin ay dinidinig. Napakabuti niya. At yun nga, yung mga kalakasan, yung pagkain, wala kang hinihintay kung hindi kakain, papahinga, matutulog, ganyan lang po, di naman makalabas. Dito lang naman sa loob ng bahay. Kaya yun po ay napakabuti. Hindi po tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. At siya nga po pala, bago ako magtapos ay advance happy birthday, Pastor June. On 26, birthday na po ninyo. Purihin ng Diyos, marami pa pong buhay ang idadagdag sa inyo. Dahil ginagamit kayo ng Panginoon para sa pagmimensahe, sa pagbibigay ng mabuting balita. At yun po ang
labis ko rin pinagpapasalamat na kahit po online, ay meron po akong 2 apo na napatanggap. Kaya yun, nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Lagi nga na mag-pray tayo, magpasalamat. At yan po ang laging nasa puso at isipan namin. Sa umaga, bago kami lumabas ng kwarto, ay magpe-pray na ang Tatay Doming bago kami lumabas. At pagkatapos po, talagang sa umaga po ang magandang oras ng panalangin. Dahil wala kang nanggaling ka sa kapahingahan, binigyan ang banal na espiritu ang nagbigay sa iyo ng kagalakan. Pag hindi ka nanalangin, parang kino-convict ka eh. Hindi ka makalabas ng kwarto hanggang hindi ka nakapagpurit, nakapagpasalamat sa Kanya. Kaya yun po ang naging buhay namin sa araw-araw. At napakabuti po dahil kung meron mong panalangin na hindi dinidinig, ay marami rin naman pong panalangin na dinirinig niya. Kaya nga, yun ang labis kong pinagpupuri at lagi kong sinasabi, always pray and give thanks to the Lord. Yan lang po. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sister Nat, yung pagpapa-share po na ngayong gabi. Muli, congrats din po kanila Janine, sa anak ni Sister Janet. Muli po, baka meron na gustong mag-share po ay ibigay ko na po kay Pastor at ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig po ng banal na salita. Pastor Jude, good evening. Good morning po dyan. Hallelujah. Yes, Lord, we glorify you. Salamat muli sa Panginoon sa gabing ito na tayo pinag-isa ng Diyos sa Kanyang gawain sa ating sama-samang panalangin. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako ay nakalipat na sa munting tahanan namin na ginawa. At ginawa ko po ito for almost 2 months na trabaho. At dito ko po nag-ukol po ako ng panahon habang ginagawa ko ito ay kasabay po niyan yung aking aaral salita ng Panginoon para i-share sa iglesia. At kung mapapansin niyo po ay iba na yung background namin ni Sister Linda. Dalawa pong kwarto ito eh, sala at saka yung kwarto. Kaya maganda po ang pagkagawa kahit na maliit lang, pulido ang pagkayari. At pinagbutihan ko po na gawin ito para maging souvenir. No? At ito po yung tawagin nila, magiging tambayan daw ito ng pamilya. Pagka may air condition at ang ganda po ng mga pailaw, no? Talagang pinag-igihan ko na trabawin. At salamat naman sa Panginoon. Yung mga panahon na ika nga kung minsan ay nababagot tayo, wala itong mga binubuting-ting natin ay nakakabagot. At salamat sa lahat sa Panginoon sa pag-provide niya sa mga pangangailangan para itayo po ito maliit na bahay. Dati po itong bodega, no, na nirenovate ko at dinugtungan. For the first time, nakagawa ako ng bahay dito sa Amerika. At salamat sa Panginoon. So, purihin ang Diyos sa gabing ito sa ating sama-samang panalangin. Pinasasalamatan natin ang lahat po ng kapatid na nakadalo. Si Sister Adelina at ang buong pamilya. Si Brother Doming at Sister Norma. Welcome. Cheche. Silin.
Yung hawak lang. Elaine, Sister Ellie, Justin, Ito lang mo. Mayan. Kanina si Brother Doming, si Brother Celso nandiyan, nawala sila siguro. Saway kasi si Onchi. Okay, purihin ng Panginoon sa lahat ng mga naka-tune in. Sister Joy, magandang gabi sa inyo. Kanina medyo malakas. At mayroon pong mga background, paki-unmute po ng ating mga mikropono, no? Paki-unmute para mawala po yung ingay, no? Yan. Salamat sa Panginoon. So kung meron po tayong mga Biblia sa ating pong tabi, makibukas kayo sa akin sa aklat mga gawa. Paki-unmute po, unmute. Sino ba ang hindi naka-unmute? Yan. Salamat. Sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 12, ang talata po ay 13 hanggang 14. No? 20 talata itong ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito patungkol sa panalangin. Sabi po ng aklat ng mga gawa 12, 13 hanggang 14, si Pedro ay kumakatok sa pinto. Kumapit naman ang isang utusang dalaga na ang pangalan ay Rode. Tiningnan niya kung sino yon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro. At dahil sa laki ng tuwa at hindi nakuhang buksan ng pinto. Sa halip tumakbo siyang papasok. Ibinalitang nasa pintuan na si Pedro. Tuloy natin sa 15, nahibang ka ba? Sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroon nga. Kaya't ang sabi nila, baka anghel yun. Diyos po ang magpala sa mga salita ng Panginoon na ating pong nabasa sa gabing ito. Pinamamagatan po natin ang salita ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon na panalangin na may pag-alinlangan o kakulangan sa pagtitiwala. Panalangin na may kakulangan sa pagtitiwala. Yung ganito pang uri ng panalangin ay maari bang tugunin ng Diyos? Yan po yung tanong. Maari bang tugunin ng Diyos ang isang panalangin na may kakulangan sa pagtitiwala? Sapagkat sa ating pong panalangin, sa ayaw man natin sa gusto, dumarating po yung ganitong uri ng sitwasyon o uri ng panalangin na maaring magkasabay na mararanasan ang isang panalangin sa isip at mag-alinlangan ang ating puso. O kaya baligtad, no? Nananalangin ang puso, ang isip naman ay nag-aalinlangan. So ang malaking katugunan sa atin ngayong gabi, maaari ba tayong tugunin ng Diyos sa ganitong panalangin? Naniniwala tayo na ang sama-samang panalangin ay makapangyarihan. No? The power of corporate prayer. Pero ang malaking katanungan nga po ay, maaari bang tugunin ng Diyos ang isang panalangin na may pagkukulang sa pagtitiwala?
Dito po sa teksto na ating binasa, ang iglesia po ay nanalangin dahil si Pedro at ang kanyang kasama po ay nakakulong. No? Dahil sa matinding pag-uusig na dumating sa iglesia. Nakakulong po sila at habang sa loob ng bilangguan ay habang sila ay nasa loob ng bilangguan, ang buong iglesia ay sama-sama pong nananalangin. Meron pong background, Sister Adelina, hindi ho kayo naka-unmute. Yun. Salamat. Kaya makikita po natin na ang iglesia ay nanalangin. Subalit, sa simula ng kanilang panalangin, nakita po natin na parang walang alinlangan na nangyayari. Pero nung dumating po yung pagtugon ng Diyos sa panalangin ito, ay nakita po yung resulta na ang iglesia po, ang mga kapatid, ay mayroong pag-aalinlangan sa kanilang mga puso sa resulta, no? Sa resulta ng kanilang panalangin o pagtugon ng Diyos sa kanilang panalangin. At nakita po natin na ito pong pangyayaring ito ay pagkatapos na patayin si Juan, no? Pagkatapos na patayin ang mga unang Kristiyano dahil sa matinding pag-uusig. Ang sinunod po ay si Pedro, no? Si Pedro at ibinalanggo sila, no? At pinabantayan ng mahigpit sapagkat nung una silang ikinulong ay pinalaya sila ng anghel. No? Pinalaya sila. Kaya nag-ingat pa ngayon. Dobleng paghigpit ang ginawa po ng mga kawal Romano para bantayan ng mabuti itong mga lingkod ng Diyos. No? At makikita natin na ang iglesia po ay nananalangin. At ang kanilang panalangin ay may halo po na kakulangan sa pagtitiwala. Pero kahit na sa ganito pong kalagayan o kaayusan ng panalangin, dahil sa kanilang sama-samang panalangin, ay tinugon ng Diyos. No? Tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Sinasagot ng Diyos ang ganitong uri ng panalangin na si Pedro ay makalaya. Bibitayin po si Pedro kinaumagahan. Kaya lang na delay ang pagbitay sa kanya dahil Paskwa, yung Passover. Kailangan palipasin muna ito dahil nagse-celebrate po ang mga Hudyo sa pistang ito, no? Sapagkat napaka-importante sa kanila ang Paskwa o ang pista ng Passover. So, nanalangin ang buong iglesia. Pero ang kanilang panalangin po ay may halong mag-alinlangan o kakulangan sa pagtitiwala. Kaya, nung lumabas o nakalaya si Pedro at kumakatok na sa pintuan ng tipunan, no? Sapagkat ang mga
ang unang iglesia po ay nagtitipon hindi po sa templo, kundi sa mga tahanan lamang, sa isang bahay lamang, ay nakita po pagkatapos na si Pedro ay makalaya at kumakatok doon sa pintuan, nakita po yung kanilang reaksyon, no? Ang reaksyon nila na nag-alinlangan pala sila sa kanilang puso habang sila ay nagkaroon ng sama-samang panalangin. Kasi ganito po yan para maintindihan po natin. Sa isang pulong panalangin, kailangan po yung kahandaan ng bawat isa. Pero hindi maiwasan kung minsan na mayroon pong nag-aalinlangan na kasama doon sa prayer meeting. No? Kaya napaka-importante po yung sumasama sa prayer meeting. Sapagkat bagamat tinutugon pa rin ng Diyos yung ganitong uri ng panalangin, katulad ng pangyayaring ito sa buhay po ni Pedro at sa iglesia. Diyan po natin makikita yung biyaya ng Diyos. Na kung minsan hindi maiwasan na sa pulong panalangin o sa prayer meeting ay mayroong mga ilan na mayroon pong kakulangan sa pananampalataya habang siya ay kasama sa panalangin. So dito makikita natin mga sa pintuan. At ang katulong na si Rhoda ay kilala yung boses ni Pedro. No? At sa tindi ng kanyang kagalakan, no? Sa tindi ng kanyang tuwa, ay hindi niya po nakuha na buksan ang pintuan. Kaagad po siyang patakbo na lumapit doon po sa mga kapatid sa pananampalataya. Tuwang-tuwa siya at nakuha ang di buksan ng pinto sa halip na tumakbo siyang papasok sa at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. Kaya makikita natin dito yung resulta, no? Na ang mga kapatid po ay nag-aalinlangan pala sa kanilang panalangin. Sa panahon na kung saan tinugunan ng Diyos ang kanilang panalangin, ay ang sabi nila doon sa katulong, nahihibang ka ba? Ha? Nahihibang ka ba? Kaya dito po makikita natin na nag-alinlangan ang iglesia, pero ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang iglesia o sa kanyang anak na ipinapanalangin. At makikita po natin na maaring maging mapanalanginin ang isang iglesia, ngunit hungkag sa pagtitiwala. No? May kakulangan sa pagtitiwala. Pwede bang mapaniwala mo ang iyong sarili na nagtitiwala kang mabibigay ng Diyos ang kailangan mo dahil lamang humihingi ka ng tulong sa yan po yung malaking katanungan. Kuminsan dumarating yung pagkakataon na habang tayo ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, ay nararanasan natin at nararamdaman natin na napakahina ng ating pagtitiwala
At pag dumating ang pagtugon ng Diyos ay nagugulat tayo kapag sinagot ng Diyos ang ating panalangin. Nagugulat tayo. Kaya every time na dapat tayo ay lumuhod sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin, yung kahandaan sa pagsagot ng Diyos sa ating dalangin ay napakahalaga. No? Expect something big from the Lord sapagkat ang Diyos na ating pong nilalapitan ay isang malaking Diyos. No? At itong event na ito, ang pangyayari po sa buhay ni Pedro, ay napakalaki pong event ito sa buhay ng isang iglesia. Sapagkat kahit na sila po ay may kakulangan sa panalangin, kakulangan sa pagtitiwala, ay tinugon ng Diyos ang pangangailangan ng iglesia. Nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan po ng panalangin. At bilang isang anak ng Diyos, dapat nating asahan na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. O, humihingi ka ba sa Diyos ng isang bagay, ngunit hindi mo naman inihanda ang iyong buhay upang tanggapin ang tugon ng iyong panalangin? Kaya kailangan po yung kahandaan, mga kapatid. Hindi tayo dapat magulat sa pagtugon ng Diyos. No? Madalas po ay sa ating mga panalangin, nag-o-overtake ang pagtugon ng Diyos o ang mga pagpapala ng Diyos. Pag nakita po yung ating kahandaan, kung yung kakulangan ng pagtitiwala sa panalangin ay tinutugon ng Diyos, gaano pa kaya yung panalangin na pinaghahandaan? At isa po dyan, yung meron tayong malinis na puso. Kaya po sa mga katulad ng bansang Amerika, Canada, marami po ang iglesia na masusukat mo ang maturity ng church sa panahon po ng prayer meeting. Kaya sinuggest ko po sa Christian Fellowship Church dito sa Amerika, dahil wala po silang prayer meeting, na magkaroon ng meeting. Kaya every Wednesday ay meron po prayer meeting ang iglesia po dito sa Amerika, ang CFC. At sa ganito pong sitwasyon ay makikita natin na ang iglesia, ang unang iglesia pa naman, ay may kakulangan sa paghahanda sa pagtugon ng Diyos, sa pagtugon ng Diyos sa kanila pong panalangin. At kung ang iyong buhay, panalangin ay pinaghahandaan mo, makakatiyak po tayo na ang Diyos ay lagi pong tumutugon. Pwede siyang tumugon ng oo. Hindi namin kanina eh. Pwede siyang tumugon ng hindi. At pwede siyang tumugon sa atin na kailangan po tayo maghintay ng tamang panahon para sa ating mga panalangin. At kung nanalangin ka ng isang revival, paano ka naghahanda sa pagdating nito? Yung revival, yung awakening, sinasabi. Marami pong iglesia ngayon na natutulog dahil sa pandemya. Dahil hindi nakapag-samba ng face-to-face.
puro online Kasi may ang kasi kakaproblema sa Sunday ko na yun. mga activities natin. Kailangan po ang kahandaan, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Kaya every time na tayo ma-attend ng prayer meeting, siguraduhin po natin na una, tayo po ay nakahanda. Meron tayong isang malinis na puso. At puso ng pagtitiwala. Sapagkat ang nilalapitan natin ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede kasi ipindot yun. Hallelujah. Paki-unmute lang po. Sapagkat nagkakaroon po ng mga sa background natin ay nagkakaroon medyo ingay, ano. So, napaka-importante po ng paghahanda, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay sama-samang nananalangin sa Panginoon, expect something big from the Lord. At for almost 2 years na tayo na nasa ilalim po ng pandemya. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Diyos po, hindi nagpapabaya sa kanyang mga hinirang, sa kanyang marami po sa atin ang nakakaranas ng karamdaman. Pero ang tugon ng Diyos lagi sa atin ay pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Makailan lamang ay maring hindi naka-attend ngayon si kapatid na Bugang sapagkat namatay po yung kanyang lola, no, yung nag-alaga sa kanila. At kilala ko po yung matanda na ito dahil madalas po dati ako dumadalaw sa kanilang tahanan. Ano? At tayo po ay nakikiramay sa pamilya po ng mga Antero fan. At yung panalangin ng merong paghahanda ay napakahalaga sa buhay ng iglesia, sa buhay ng isang mananampalataya. Personally, no, ay napaka-importante po yung kahandaan natin. Napakapangit po yung kung kailan tayo tinugunan ng Diyos, ay nagugulat tayo na tinugunan ng Diyos yung ating panalangin. Na kung minsan hindi pa tayo tapos manalangin, ay nandun na ang pagtugon ng Diyos. Nag-o-overtake ang blessing o ang pagtugon ng Diyos sa ating mga dalangin. So, hilingin natin sa Diyos na patibayin ng Diyos yung ating pananampalataya. Dagdagan ang ating pananampalataya every time tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Ang pangyayaring ito sa buhay po ni Pedro at sa buhay ng iglesia, isang kapahayagan ng kapangyarihan po ng Diyos. Hindi lamang sa unang iglesia, kung maging sa kapanahunan po natin. Kaya huwag na huwag nating pabayaan ang ating pong prayer meeting. Na sa kabila ng mga karanasan, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay po natin, magpasalamat tayo sa Diyos na malaya pa rin tayo na makakalapit sa Kanya. At ang Diyos na ating nilalapitan ay laging bukas ang tainga para pakinggan yung ating mga hinaing.
para pakinggan yung ating mga daing, yung ating mga pangangailangan. Tandaan po natin, ang Diyos na ating nilalapitan at sinasampalatayanan ay Diyos na hindi po marunong magpabaya sa kanyang mga anak. So, hilingin natin sa Diyos na patibayin ang ating pananampalataya. At simulan po natin na mamuhay sa paraang nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. Yung lubusan na pagtitiwala at magugulat tayo. Yung mga hindi nating inaasahan ay darating. No? Sabi nga ng Jeremiah 33:3 na kung tayo ay lalapit sa Kanya, tutugunin tayo ng Diyos at ipapahayag niya ang mga bagay na hindi natin kayang unawain. May mga bagay po sa buhay po natin na hindi po natin kayang. May mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin para makita natin ang Kaniyang kapangyarihan na siya isang Diyos na malaking Diyos. Diyos na karapat-dapat na lapitan. Kanina sinabi ni Sister Ellie, siya yung cornerstone. Siya yung masasandalan natin sa lahat ng panahon. Gaano man kahirap yung ating pinagdadaanan. Siya yung batong panulukan. Siya yung pagbibigay ng tibay sa iglesia. At napakahalaga po na sa tuwing tayo ay dadalo sa prayer meeting, yung kahandaan, paghahanda sa ating mga sarili, ang kawalan ng pananampalataya, ang kasalanan, at walang kahandaan sa pagtugon ng Diyos ay hadlang para sa isang panalangin. Pero salamat sa kanyang biyaya, sa kanyang walang hanggang habag sa atin. Patuloy natin nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang biyaya ay maaari po nating piliin. Maaring piliin ng Diyos na ibigay ang iyong mga hinihiling sa kabila ng kakulangan ng iyong pagtitiwala. Ngunit, hindi mo mararanasan ang kasiyahan ng panalangin na may pagtitiwala. Sa tuwing bang dumadalo ka sa prayer meeting, meron ka bang joy na naramdaman na tayo po ay nagkakasama-sama sa panalangin? Dapat po meron tayong kagalakan na nararamdaman. Na isang pribileyo lumapit sa Panginoon kasama ang mga mananampalataya, sama-samang dumod at nagtitiwala na ang Diyos ang ating tanggudan. Siya yung ating batong panulukan. Siya yung ating dinidependihan. At higit sa lahat, siya yung ating proteksyon sa lahat po ng panahon. Hindi po namin inaasahan na kami ma-delay ng pag-uwi. No? Pero dahil sa sitwasyon dyan ngayon, Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, ay parang ayaw na muna namin. Bagamat wala pa po yung aming renewal ng aming. Pero we are expecting something big from the Lord. Iayos niya po. Okay, let's para kapalik yan sa
Dito po ay sagana sa material na mga bagay. Sa mga matatanda na katulad po namin, meron pong lungkot sa aming mga puso. Pag kami po malayo sa aming tahanan. Kahit na malapit yung aming anak sa amin ngayon, may lungkot pa rin po. Una, napakalayo natin sa isa't isa. Bagamat tayo ay nagkikita-kita sa ganitong kaparaanan, meron pa rin lungkot. No? Pero sa oras ng ating sama-samang panalangin, ay dapat po madama natin kagalakan, biyaya ng kagalakan ng Diyos na binibigay sa atin. Kaya huwag natin kalimutan na suportahan ng prayer meeting. At ulitin ko, ang prayer meeting, ang sukatan ng maturity ng isang iglesia. Kaya lagi po nating hinahamon ang bawat isa. Sa tuwing tayo ay sumama sa isang pulong panalangin, siguraduhin po natin ang ating mga sarili. Tayo ay nakahanda. Meron tayong isang malinis na puso ng punong-puno ng pagtitiwala at kahandaan sa pagtugon ng Diyos sa lahat po ng mga pangangailangan. Purihin ang Diyos sa gabing ito. At nawa ang mga paalaalang ito ay tunay na tumimo sa ating puso. Na lagi nating paghandaan ang gawain po ng Panginoon sa merong nakalaan na gantimpala para sa mga anak niyang patuloy na gumaganap ng kanila pong responsibilidad. Salamat sa gabing ito. Sa Diyos po ang pinakamataas na po. Taglit po tayong yung aming Diyos. Muli nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming tinanggap. Baon mo ng malalim ito sa aming buhay. Lalo na sa aming mga activities. Ito po, prayer meeting. Lagi mo bigyan kami ng kahandaan sa lahat po ng aspeto ng buhay espiritu. Salamat sa inyo ang papuri sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. So, dadako po tayo sa prayer concern ngayong gabi. At Si Bugang nag-message na nasa quarantine, 14 days daw sila na quarantine ng asawa niya kasi nag-positive daw sila. Okay, pray. Humingi siya ng panalangin. Hallelujah. So, ipanalangin po natin si Kabatid na Bugang at saka si Michelle, yung kanyang asawa, na nagpositibo daw sa COVID-19. Alam ko na bakunahan na si Bugang eh. Parang first shot lang. No, first shot. Kaya muli ay isama po natin sa panalangin si Bugang at saka si Michelle. Meron po bang mga prayer request pa maliban po dito? Sige po. Si Brother Ray po, complete recovery po ng Panginoon. At ganoon din po ako, Pastor, na complete recovery po rin ako ng Panginoon. At ako po ay talagang naniniwala at nananampalataya sa Panginoon na yung pong aking CT scan po ng neck po ay tinugon na po niya na ito po ay negative po. Kaya na po hindi pumadala at nakasarado po yung clinic ng doktor. Yun po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Sige po.
So, panalangin natin yung pag-aliw ng Panginoon sa pamilya po ng bayaw ni Tino Doming. Yumao na. Kasama po riyan yung lola ni kapatid na Bugang. Anyone else na Pastor, sige po. panalangin pa rin po, protection kila Brother Celso doon sa Cebu. Dahil doon po sa backyard nila ay naka-lockdown din po doon dahil marami din daw po yung, mataas din daw po yung cases ng ano doon, naging positive. Patuloy po na pagkanlong at pag-iingat ng Panginoon sa kanila doon. Silang lahat doon na taga-barko. Yun po. At maging kila Joel at saka kay JR po na nasa barko din. Meron nang pumasa sa akin dito yung please pray for the 22 Christian missionaries who had been sentenced to death tomorrow afternoon by the Islamic in Afghanistan. Okay, pray daw yung 22 Christian missionaries. So, ang Afghanistan po ay nasa ilalim ngayon ng mga terorista. No? Yung dating si Bin Laden na namatay. Nag-take over na naman yung mga terrorist group sa Afghanistan dahil ang Amerika ay pinauwi na yung mga dalong Amerikano. No? Kaya malaya na naman sila. Manalangin natin yung mga missionaries po na yun ang nakakatakot. Ang missionaries na ika nga ay nakakulong ngayon. Hawak nila yung mga missionaries at ibang mga bansa po. Himpitan po natin yung ating panalangin dyan. Misyonaryo po, Kristiyanong misyonaryo na nasa Afghanistan ngayon. Anyone else, mga kapatid? Pastor, patuloy lang na pag-iingat ko kay Jessie po doon sa barko. At nawa po, Pastor, ay magka-schedule na rin po ako sa bakuna kasi wala pa rin po eh. Hanggang ngayon wala pa pong schedule. Okay. Terligaya, kumusta ka na? Merong nakita akong puti sa ano mo sa ulo mo. Mayroong patsi ka sa ulo. Musta na ho kayo? Wala ho kayong mikropono. Hallelujah, wala po tayong naririnig kay Sister Ligaya. Kumusta na ho kayo? Masakit ito, masakit ang ulo. Masakit ang ulo niyo. Hallelujah. Sige, sama po natin sa panalangin, Sister Ligaya. Marami daw patsi. Kaya pala may patsi kayo sa ulo. Amen. Anyone else, mga kapatid? So, kung wala na po, ay ulit tayong dumulog sa Panginoon. Sama-sama po nating itaas sa Panginoon yung mga prayer concern na ating narinig at nalista. Sige po, tayo po ay manalangin at muli nating iyoko yung ating pikit natin ating mga Hallelujah.
Yes, Lord. Dagdagan mo, O Diyos, ang aming pagtitiwala. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon. May mga pagkakataon na kami po ay nagkukulang sa pagtitiwala sa panahon ng panalangin. Tulungan mo kami na dagdagan pa, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa inyo. Every time, O Diyos, na kami po sama-samang naniniwala kami, Panginoon, na mayroong kapangyarihan ang sama-samang panalangin. Katulad ng ginawa mo ng iglesia at ng mga gawa, na kung saan pinalaya mo si Pedro, Panginoon, sa pagkabilanggo. At ang kahandaan, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Lord, salamat na sa kabila po na marami naming pagkukulang kasalanan na naisip at salita, patuloy namin mararanasan ang iyong biyaya ng pagpapatawad. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa lahat ng aming salamat. Sa tuwing kami po ay nagsasama-sama sa sama-samang panalangin, turuan mo kami na patuloy naming ihanda ang sarili. Kompletong paghahanda, Panginoon, para makaasa kami ng iyong pagtugon at mararanasan namin ang mga kapahayagan sa mga bagay na hindi po namin kayang unawain. Lord, una sa lahat, ito pagtaas muli ng mga kaso sa COVID-19. Sa dami, Panginoon, ng namamatay, ang mga cremation center ay hindi na malaman kung Lord, tulungan mo bansang Pilipinas sa mga karanasan na aming pinagdadaanan sa panahon ng pandemyang ito. Na kaming dapat aasahan, dependihan, kundi ikaw na aming Diyos. Lord, tinataas po namin sa inyo, Panginoon. Mga hospital napupuno dahil sa mga bagong kaso. Halos hindi nila malalaman ano ang dapat nilang gawin dahil po sa dami ng nagkakasakit. Naniniwala kami, Panginoon, sa kabila ng mga pangyayaring ito, ikaw may control. At Diyos na maasahan namin. Kakanlungan namin at dependihan namin. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi natitinag. Ang iyong luklukan ay hindi kayang yanigin. Ang iyong kapangyarihan ay patuloy makita at mahal. Sama-sama po ang buong iglesia sa gabi na dumudulog, Panginoon, sa inyong paanan at humihingi ng iyong pabor. Pabor, Panginoon, para sa inyo. Una, O Diyos, ay humingi kami na divine intervention sa mga nangyayaring ito, lalo sa Afghanistan, saan nag-take over ang mga terorista. At marami pong
Kristiyanong misyonaryo ang hawak nila. Alam po namin na sila po ay malulupit. Kaya hinihingi po namin ang iyong divine intervention sa mga misyonaryong ito na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Nalangin ko po proteksyon sa kanila. Lalo na o Diyos sa kanilang mga pamilya. Aming Ama at aming Diyos, tinataas din namin ang mga nalalapit po na eleksyon sa darating po ng Mayo, sunod na taon. Dalangin ko, Panginoon, patuloy na ituro sa amin tamang tao namin ihalal para ang bansang ito ay magamit mo, Panginoon, para mahayag ang iyong kapangyarihan. Nihiling namin na ang tamang tao at tamang posisyon, lalo na sa aming magiging Pangulo Pilipinas. Lord, sa gabing ito, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang kaaliwan ng iyong Santong Espiritu. Sa pamilya po ng bayaw ni kapatid na Domeng. Ganun din, O Diyos, sa lola ni kapatid na Bugang. Pamilya po, Tero. Ang pagkawala po ng kanilang aliwin mo sila, O Diyos, sa kanilang kalungkutan. Lalo na, O Diyos, ang aming kapatid na si Bugang na nagpositibo, Panginoon, sa COVID-19 kasama ang kanyang asawa. Lord, maawa kayo at kahabagan niyo sila. Palakasin, Panginoon, ang kanilang katawan. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan sila ng lakas ng loob. Labanan ang banta, Panginoon, ng panganin. Dalangin ko, Panginoon, ang gamot na kanilang kainin. Bigyan mo ng dobleng bisa ito, O Diyos, para maranasan nila ang kagalingan na nag-asa inyo. O tinataas din namin sa gabi ito ang kompletong kagalingan po ni kapatid na Ray. Lord, salamat na nakakaginhawa na po siya ng maayos. Sama-sama po namin hinihiling complete healing from you. Ganun din ang bukol sa lalamunan po ni kapatid na Adelina. We pray na ito wala at tinihingi din namin ang resulta ng kanyang CT scan na magiging maayos. At patuloy din namin, Panginoon, healing ang protection mo, Diyos, sa buhay po ni kapatid na Celso na nasa Cebu ngayon na mataas din, Panginoon, ang kaso ng COVID-19. Nadalangin ko, Panginoon, na habang sila po ay naka-dried up, ingatan mo sila, O Diyos, at kanyang mga tauhan na ilayo sa anumang na karamdaman. Patuloy na palakasin mo, Panginoon, ang kanilang katawan sa araw. Aming Diyos at aming Ama, tinataas din namin sa inyo ang aming kapatid na nasa barko. Si JR, ang kanyang asawa na nasa US, si Joel, si Aldrin, Philip, at ang lahat po ng mga kapatid namin na nasa barko.
Putin mo sila, Panginoon. Bigyan ng kagalakan. Alisin mo ang kalungkutan na kanila dahil sa layo nila sa kanilang. And we also pray, Lord, sa amin pong approval ng aming renewal ng aming green card. Lord, we pray na aprubahan ito makabalik sa Pilipinas. So, tinataas din namin sa inyo ang protection mo kay Jessie sa barko din. Ingatan mo siya at ilayo sa banta rin. Si Cheche, nadalangin din po namin na ihanda mga kanyang katawan sa bakuna, Panginoon. I-prepare mo ang kanyang katawan, palakasin. Siya po ay nabakunahan ay karoon side effect. Lord, tinataas din namin sa gabing ito si kapatid na Ligaya, Panginoon, sa kanyang buhay. Kasin mo siya, O Diyos, pagalingin sa kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan, sakit. Ang bawat pamilya, Panginoon, kabahagi po ng Iglesia ng PCCI ay tinataas po namin sa inyo. Kapatid namin na hindi po namin nakakasama. Pamilya po, kapatid na Helen, Argoncillo, tuloy na abutin mo sila. Pamilya po ng mga Pernito, pamilya po ng Dalupan, tinataas po sa trono. Ganun din, Panginoon. Katarinen family, Sumalinog family, Bungab family, Pisan family, Tila family, Benito. Maton family. Tuloy namin dalangin ang pamilya po ng Pernito. Ang lahat po ng mga kabataan, ng kain ng kabataan, at yan ang din ng Diyos na aming pananampahan. Lord, salamat. We expect something big from pinaghandaan namin sa tuwing kami ay dadalo sa ganitong ipon sa amin. Inihanda po namin ang physical at spiritual tunay na makakaasa kami ng iyong pagtugon sa amin. Prayin ka sa gabing ito, Panginoon, tinataas po rin namin sa inyo, pamilya ni Celine. Ganun din na kay Joshua. Patuloy po namin itinataas sa inyo. Kain. Maranasan namin yung kapangyarihan sa aming buhay sa araw-araw. Ikaw rin ang tutugon sa lahat ng mga pangangailangan po ng pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, lahat ng ito na may pag-pray at pasasalamat. Yan mo kami ng malakas na pangangatawan at ilayo, Panginoon, higit sa lahat sa banta po ng COVID. Salamat sa iyong proteksyon. Sa inyo ang pinakamataas na pag. Gapin po natin ang basbas ng Panginoon sa Kanya na makapag-iingat sa bawat isa sa atin. Paglayo sa atin sa anumang ng kasalanan. Sa isang Diyos na tagapagligtas sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa Kanya ang lahat-lahat ng kapihan, karangalan, kapangyarihan, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen.